Hello guys! Good evening! Welcome po sa aking YouTube channel. So, andito na naman ako sa aking pwesto sa kusina. Kumusta po? Mangkin ko, umiiyak na naman kasi gusto nang umuwi. Ano lang ga? Anong gawa mo? Tumatalon, okay. Kasi yung kapatid ko, yung nanay ng pamangkin kong andito sa akin is hindi siya nakakatulog dahil madalas sa gabi puyat siya, gawa ng sa asawa niya. Nakabantay siya, tapos sa araw naman, yun nga is puyat siya, tapos hindi siya nakakatulog ng maayos. So sabi ko sa kanya, huwag mong pabayaan yung sarili mo, isipin mo din yung sarili mo. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Tapos, dahilan kung bakit ayaw ko muna iuwi kong pamangkin kong andito. Kasi, yun nga, puyat yung kapatid ko. Tapos, sa araw naman, hindi siya makakatulog ng maayos kung andito to. Kasi sa ganitong edad kasi, 4 na taon, malikot talaga. Upo na daw, upo. Malikot talaga. So, umiiyak. Umiiyak kanina kasi gusto nang magpahatid. So, pinakausap ko siya na kung uuwi ka, mama mo hindi makatulog ng maayos. Siyempre, bata, iiyak talaga. Hanapin talaga yung nanay niya. Sabi ko sa kanya, dito ka muna kasi si mama mo hindi makakatulog ng maayos kasi makulit ikaw doon. Naawa ako sa pamangkin ko guys kasi dapat hindi ganito, hindi dapat ganito na malayo sa nanay ba. Pero dahil sa sitwasyon ng kapatid ko ngayon, ewan, kahit ako hindi ko din alam. Siya ng araw, hindi sapat kasi iba kaya ang tulog sa gabi at saka sa araw. Tapos may mga bata pa. So, hindi man katulad sa atin na kapag walang bata na natutulog is dire-diretso yung tulog natin ng, kung gusto natin matulog ng 6 na oras or 7 oras, pwede kasi walang manggugulo. Eh kapag kananay ka na tapos walang magbabantay sa anak mo, ano ka talaga, mapipilitan ka talagang gising-gising. So, may time nga na sumasakit na yun ang ulo ng kapatid ko kasi yun nga, kulang sa tulog. Kaya nagkakasakit na siya. Kasi yung kapatid ko, nandoon naman yung nanay ng partner ng kapatid ko. Kung iwanan siya ng kapatid ko kasi, nung baguhan kasi, kumuha namin yung mga gamit nila doon sa dating apartment nila is, wala pa kaming 1 oras, nagtawag na yung nanay niya. Nataranta na sa anak niya na ubo daw ng ubo. Diba? Nanay yun, pero nataranta pa. So, tumawag sa kapatid ko na umuwi na. Kasi hindi daw niya alam yung gagawin sa anak niya. So, yun. Kaya yung kapatid ko talaga ang nakaano. Although tinutulungan naman siya ng mga ano niya, bayaw doon at saka yung nanay. Pero sa gabi kasi is yung kapatid ko talaga ang nagbabantay. Kaya kinausap ko yung boss ko dito na kung pwede dito muna sa akin si Basti nga ito tong bunso. Sinabi naman ng boss ko walang problema. Kasi siyempre nakakahiya pa din. Sabi ko nga sa boss ko, kakapalan ko na yung mukha ko sa ganun. Kasi iniisip ko yung kapatid ko talaga. Pagod sa kaisip ba sa sitwasyon niya. So kaya ako, ang tanging magagawa ko lang is kunin ko tong pamangkin kong bunso. Kaso, syempre, bata pa to, naghahanap talaga sa nanay.
Lalo na nakikita niya yung mga kapatid niya nandoon. Yung ate naman nito, yung pangalawa, gustong gusto naman dito. So kahit hindi ko siya iuuwi, okay lang sa kanya. So, kahit hindi ko siya, kahit yung ginadala ko yun dito, yung ate nito, yung pangalawa nga, ayaw umuwi. Laging sinasabi sa akin, Tita Mami, ayaw kong umuwi. Gusto yun dito sa akin. Ito din naman, gusto din naman, kaso, pag nakikita niya yung mga kapatid niya kasi na naglalaro, parang naiinggit siya. So parang doon siya nag-aano na gusto na niyang umuwi. Kaya minsan, hindi ko na tinatawagan yung kapatid ko para hindi niya maalala kung ano ba. Hindi maalala ang nanay ko. So parang nasanay na rin ako na nandito sa akin to. Yung una nandito to sa akin, parang kulang ako sa tulog. Pero ngayon hindi naman nasanay na ako. Tapos, kanina namili ako ng nito, ng pagkain niya, ng itlog, ng mga biskwit. So, binili ko. So, ang naubos ko is nasa 1 to kasi yung card ko pala guys is hindi ko na ginagamit. So, kasi dati kasi ang ginagamit ko kasi is yung card lang siya. Okay ka na? Ha? Di ka naiyak palangging? Di na kayo iyak? Gusto niya kapag ka nagbe-video ako. Di na ikaw palang iyak? Good boy ikaw ha? Dito ka muna kay Tita Mami ha? Ito ko na kay Mama. See? Ganun talaga yung gusto niya. So ngayon guys, Diyos niyo, wala kang makikita. Ano mo lang, nabibili mo lang. Nabili ko lang yata is 2 balot na biskwit, isang ice cream na yung nasa 95 ata yun, Yakult na 100, tapos bumili ako ng candy ko ng 40 pesos or 50 pesos. Ganun lang yung nabili ko. Ano pa nga ba? Pampers, gatas. Pampers na 170, 197, mga ganun. Tapos, yung gatas is 295, 290, mga ganun, 290. Binayaran ko na sa 1.2 na. Grabe, ang mahal talaga ng bilihin ngayon. Yung 1,000 mo, parang lang binili ko nito ng mga pang-merienda dito or yun nga, yung mga itlog kasi gusto niya itlog-itlog sa pang-umaga, ganun yung niluluto ko sa kanya. So, bumili ako ng para sa kanya. So, yung pamasahe ko, nagamit ko na. Aray ko! Kasi nga, wala pa nga akong plano guys na ihatid to. Gawa ng... Ay, wag mo nga yung pet ko lang kakuha, masakit ha. Wala, sige. Ha? Sige. 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 Dati kasi, uy, wag ka dyan lang ako, madulas ka. Hindi, takbo. Dati kasi, pag ito umiiyak, pag gusto magpasundo, okay pa yung tatay nito. Uy! Hindi na pwede, bakit? Saan ba galing yung basa mo? Tinan mo, ang putik ng paa mo. Ako. Pag ikaw nadulas, huwag kang umiyak ha. Dati kasi, pag ito, pag gusto nang umuwi, pinapasundo ko lang sa kanila eh. Ngayon, nakahiga na yung tatay nito, so wala na magsusundo. Tapos, hinihingal na naman ako guys, kapag kumakain talaga ako ng, ay naku eh. Kasi pag andito, so syempre white rice. So ako, dahil nga masarap na ang white rice, hindi na rin ako nagsasaing ng black rice. So, white rice na rin. So yung kain ko, na katulad dati na parang akala mo hindi pinapakain sa loob ng 1 taon. Bumalik. Hingal ako. Bumalik na instead nawawala ang hingal ko. Tapos hindi na rin ako nakakapag-exercise.
Dahil hindi nga tuloy-tuloy yung nung mga nakaraang araw, nag-start na ako mag-walking kasi parang hindi na yung katawan ko ba. Ay naku. Natigil kasi pinakuha ko ng kapatid ko gawa nung nagkasakit nga siya. Sa white rice kasi guys, hindi talaga ako makapag-control. Iwan. Pag ito hindi to titigil, baka ihatid ko na to bukas or sa sunod na araw ganun. Kasi maglinis pa ako bukas kasi Thursday na bukas. Dahil lalaba ako ng ganito. Ano itong labahin. So babrush lang ito ngayon kasi meron na akong tabla para gamitin ko sa pag-brush. Kasi ako na magtusok guys kasi kinunin yung kamay ko. Diba? Sugat pa dahil yung trabaho mo, nagdudubli ka. Ganda ng music ko. Nakakawala ng pagod. Tagal na akong gustong magpabili sa boss ko ng ganito ba. Naalala ko marami palang ganito yung boss ko doon sa likod. Doon sa garahe. Kumuha ako ng isa. Hindi mabilis na ang trabaho. Na. Tapos yung pag-brush kasi guys, pag naglaba ka is pati yung mga kilikilit, yung mga singit-singit ng ng damit natin is natatanggal talaga. Meron ako doong pang brush na yung neat siya, kaso hindi ko na type gamitin ito. May brush ko dito. So, ang style ko ngayon sa pag naglaba ako sa mga damit nila dito, lalo na sa mga puti, is binababad ko muna siya bago ko siya winawashing. Tapos pagkababad ko, binabadlawan ko muna siya ng isang bisis bago ko siya ilagay sa automatic. So at least, hindi na siya ganun kadumi. Kumbaga, siya na lang yung nagbabanlaw. Kaya ngayon, mabango na yung ko, malinis na yung mga puti. Kumpara dati, dinidiretso ko lang siya sa washing, sa automatic. Ay, hindi talaga ako kontento talaga guys. Kaya napapansin ko sa iba,
sa ibang damit, pagka pinaubaya mo lang sa automatic na washing, yung mga puti, asahan mo guys, maitim talaga ang ano niya. Hindi na siya puti, parang kulay cream na ang kulay ng puti pag ano. So, iba pa din yung laban ng kamay. Ibabad mo muna. Kanya-kanya naman tayo ng ano, yung iba, kontento na din sa ano, sa automatic at hindi. Akyat ka na, Koy? Kuya! Kuya! Aakyat ka na? Doon ko sana ikasampay sa ano, oh, doon sa sampayan, kaso parang uulan man. Dito ko na lang isampay.